From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. The doctrine of divine transference. Ang tanan mingog divine transference. Langit nung pagbalhin o sa ni kapagtulunan sa kasulatan nga daghan ang wa mahibalo, apan gusto na kong may bawan ninyo kaysa dihang kita we come in contact with the life of Jesus Christ. Many things happen to us. And many people do not know about that. And I would like to tell you that this is the way of God in blessing all of His people. Mga kaigsunan, sa Old Testament, nakadungog na si Amos TV sa kuha, may tungudaning covenant partnership. Ang covenant, usa na kapakigsaad sa duha ka tao, duha ka pamilya, duha ka tribo, duha ka nasod. Bisan pag-unsa kang duha ka party, pwedeng muhimo og covenant. Sa Old Testament, anad ang mga tao sa ginatawag pakigsaad o covenant. Kadaghanang panahon, ang Diyos naghisgot sa Old Testament. If you read from Genesis up to Malachi, all of the Old Testament, doon na mo'y mabasahan kanuna yung covenant na ginahimo sa Diyos nga to sa mga katawhan. Ang una, nakipag-covenant siya o nakiksaad siya kang Abraham sa kadlaw. Pakita niya kang Abraham ang tanan nga kabituunan sa langit o ang bunbun o balas dito sa kadagatan. Nagbingon siya, akong himuon ang imong mga kaanakan o kaliwat nga sama kadaghan kanila. O gunya, naghimo ang Diyos ug usa ka pagigsaad sa iya, which is the covenant of circumcision. Ingon siya, kining maong pakigsaad sa circumcision, maoy akong pakigsaad nga buhaton kanimo. Na samtang kini imong ginabuhat, naga-remind nga tuna ko'y gisaad nimo akong pagatumanon. Hallelujah. Again ko nang usa ka Jewish legend nga si Abraham, sa wala pa siya makailas Ginoo, ginasimban niya ang adlaw. Ginasimban niya ang bituon. Ginasimban niya ang bulan. Pero, pagsimban niya sa adlaw, taud-taud ang adlaw, nisalok. Ingon siya, walay, nanong nisalok man? Walay kwenta nga Diyos, kay mawa man. So, wala siya pagsalig sa adlaw. Kita na po niyang bulan. Simba na po niya sa bulan. Nisalok niya po, nawag niya po niya pagsalig sa bulan. Simba na po niyang bituon, pagkabuntag, wala na siya kakitag bituon. Mawagya po nang naitabo sa iya. So, sa kadlaw, ang Diyos, mao ang nagpadayag sa iya o nagtawag og ningon Abraham. Pagkahuman mitubag siya o pagkahuman gitawag siya pahawaon dito sa Ur of Chaldees, ihatag sa iya ang usa ka dapit nga wala gihimo sa kamot sa tao o sa ka syudad nga kinahanglan iyang pagapuy-an nga may saad sa Ginoo niya. Then in due time,
ang Dios nakigsulti sa iya ha, nga himuon siyang amahan sa tanang nasod ug ang pakigsaad sa circumcision mao ang iyang buhaton pag-remind nga ang Dios magatuman padayon sa iyang saad. Munang sa dihang nanaad ang Dios niya, ang Dios nakigsaad murag sa atong panahon karon kontrata, wala pa may kontrata sa una. Maghimo kag contract, ipanotarize nimo, pirmahan sa usa ka party, niya duha ka party mo sign, pag-sign ninyo, that contract is binding. Unsa ang stipulation sa contract, buhaton jud na. Ug ikaw mo breach ana nga contract, do na kay tulubagon. Nya na mga witness, na mga sign. Tungod kay ang Dios, may nakigsaad kang Abraham, nangita siya witness. Wa na may mulabaw pang witness sa Dios. Pero wa man siya makitang witness. Ang gisimba ni Abraham sa una, may gihimo niyang witness. Siya manaksi ang bulan, ang kabituunan ug ang adlaw sa way pagkapakyas nga akong pakigsaad nga ikaw mahimong amahan sa tanang kanasuran. At a covenant is binding especially so if God is one of the party. Di gina mapakyas sa inyo pilibagakon. Tapos nahimon sa pakigsaad kang Noah sa diyang giluno pa ng tibok kalibutan. Kapag kahuman nga namatay ng tanan, ang pamilya lang ni Noah may nabilin, ang Dios nang himog pakigsaad na dili niya lunupan pag-usabang kalibutan aron hinduan. Pinaagi sa dako kay pangaw dito sa langit. Ingon ng Dios kanang rainbow Noah, maoy akong pakigsaad nga samtang makit-an nas kalangitan, di na nako hinluan ng yuta, pinaagi og luno. Nya, maghimo na sa check pakigsaad. Ngadto sa uban pa, dunay Abrahamic covenant, dunay Mosaic covenant, dunay Noahic covenant, mabasa gid mo na puros gid na pakigsaad ug kana mao ang trend nitong panahon nga ang Dios kauban nila. Abi ninyo mga igsoon, hangtod karon sa atong panahon, ingana gyapon ang nagkahitabo. Unsa man ang covenant nga ginasulti sa Old Testament, sa diyang himo sila covenant unsa may lambuhaton. Sa Old Testament, ang covenant kanunay ginahimo between a stronger and a weaker party. Ang usa ka party, whether tao o duha ka individual mag-covenant, ang usa kusganon, ang usa medyo huyang. Kung pamilya mao gyapon ang buhaton, kung tribo mao gyapon, kung nasod mao gyapon, mao na makig-covenant ang usa ka huyang sa usa ka kusgan, panalitan pamilya. Duha ka pamilya maghimog pakigsaad sa usag-usa, maghimog covenant. Unsa man ang implication sa anang covenant? Igsoon sa Old Testament mukuha sila og mananap. Baka, karnero, o kaya bisan unsa nga mananap. Tungaon na. Sugdan diri sa iyang buko-buko, pikason gyud na sa tunga. Pagkatapos buakon na. Ang pikas dinhi, ang pikas diha ibutang nya ang kanang tunga sa bligan jud nagdugo. Ang party nga isa magtindog dito sa tumoy ug ang usa ka party niya sad magtindog dinhi. Pagkahuman nga sa bligan og dugo ang agianan, ang pikas nga lawas sa mananap niya sa left, ang pikas niya sa right, silang duha magbayluhay og dapit. Muagi sila anang path o kanang dalan sa tunga nga gibasa og dugo. Nga pagbalhin sa pikas, magkadugo jud ang iyang tiil. Tapos, ang isa na pud nga nagtindog ditong pamilya, mubalhin na sa dinhi sa pikas. Nya magkadugo sa dang tiil. Mao to ang silbing thumb mark nila o silbing silyo o istampa nila sa ilang pakigsaad. Kagisilyuhan pinaagi og dugo. Nga di gyud sila mo back out sa pakigsaad nga ilang pagabuhaton. Nganong magbayluhay sila dapit aron moagi sila didto sinilyuhan sa dugo ang ilang saad ug ang other meaning po sa pagbaylo og dapit ingani ikaw nga huyang mubalhin ka dinhi ug ang akong kusog mubalhin sa imuha ug ikaw nga kusog mubalhin dinhi ug ako ang moabsorb sa imong kahuyang. Ambot pasabot kung unsa ka, mauna ako, kung unsa ko, mauna ikaw. Pagkahuman, nagbalhin na sila dapit. Sa covenant, nagbalhin na sila dapit. Ang sunod nga ilang hukason, ang ilang mga sinina.
Pagkatapos ang sinina usab nga dala-dala nila sa panimalay, ibalhin na sad na, magbayluway na sad silag sinina. Pagbayluway nilag sinina, ang but pasabot ato, nga unsay mahitabo sa kuha. Unsa ang akong panalangin nga madawat, mausab ang panalangin nga imong dawaton. Unsa kuning kalibutana, ingana gyapon ka, niining kalibutana. Ang imo mahimong ako, ang ako mahimong imo. Unsay ako madawat, madawat nimo. Unsay imong madawat, may madawat na ako. Physical, material, financial, nagkausa sila anang bahina. Pagkahuman, nagbalhin na sila kanina, ang armas na sa nila, magbayluay na sa sila armas. Kung sila mga espada, sila mga bangkaw, magbayluay na sila og armas. Masabot pasabot. Ang imong kaaway, maoy mahimo kong kaaway. Ang akong kaaway, mahimong imong kaaway. Magkausa ta sa tanang butang. Transference of rights, of blessings, financial, physical, material, and transference even of life. Katong ilang gihimo. Pagkatapos, pwede sila magbulag. Pagbulag nila, pananglitan, ang isa ka parte na nag-covenant sa inatong paagi, nagpuyos Mindanao. Ang isa nagpuyo sa Luzon. Gitandog nimo tong nagpuyo sa Mindanao, ang masakitan tong sa Luzon. Pagka nabalitaan niyang gitandog nimo to, ubahada to mga igsoon. Kung sa gibuhat nimo dito sa iya, manalipod siyang daw sama na siya gyapon ang nasakitan. Abi ninyo mga kaigsunan, ang yawa kabalo sa dana nga maong divine transference. Because Lucifer, once upon a time, was an archangel of God. Sa siya ka-arkanghel. Lucifer means angel of light. Kabalo ang mga manulunda sa 1/3 sa sikreto sa langit. So, isa ni sa mga sikretong ilang nahibawan. Pagkalaglag ni Lucifer, nahimo siyang satanas o ang tanang mga angels na nisunod niya, nahimong black angels, nahimong mga demonyo. Mga igsoon, kining gahom nila karon, ingon nga mga manulunda, naagihapon. Pero ginagamit nila alang sa pagdaot sa binuhat sa Diyos. So, kinibitawang divine transference, pero evil powers ang nagagamit tungod ni ining akong gisulti, na akaron nagakaitabugan ni sa atong mga kinataliwad na. Nga kay ginikanan usahay kaliwat nga witchcraft, ang uban may kaliwat nga barang, dito sa Luzon yung tawag na nga mga mangkukulam, kini mga barangan, kini mga diwatahan, niya ang uban dito sa Luzon, anad yun ng kuha gislag munika. Mutlan dire, kabalita ko sa Sikihor na daw na. Tapos, drawing na silang munika, o gusto ka lang dauton, kuha silang parte sa imo, buhok baron, sinina ba nimo, pagkatapos mga igsoon, ibutang nila sa munika, niya ilang kortihan, parehag yung dagway sa imuha, pagkahuman, magsugod na ang transference of the power of evil against you. Pagtuslok niya sa ulo, sakit kayo mong ulo, bisan asa kang dapit sa kalibutan makita. Sekreto na sa spiritual, wala hibawan sa tanas. Imbis ang ibalhin niya sa ato, kaayuhan, kadautan ang iyang ginabalhin. Pero nagakaitabo. Pagkadaghang gibarang, nag-ingon sila, Pastor, isa na may tabuani. Lalaki na buntis. Pagpanganak, alimango. Wa jud ko ka-witness kung tinuod ba na. Pero daghang nagsulti sa kuha, ang uban mga dungganang tao yun. Nakakita jud kang alimango ni Gawas? Nakakita jud ko. Ang uban gani, mga haluan na, ang gawas na. Kaya nga naman, gibarang. Asa lang nagbarang? Layo ka ayong isulting dapit. Ikaw niya diri. Madutlang ka na. Magusay punika. Iktos daw sa tiyan. Pertig yung ang tiyan. Manay akong nadungog. Kung tinuod na, nan, nagakaitabo gyapon na sa dapit sa kadautan, kining maong ginabuhat sa yawa na divine transference. Mga igsoon, lahi ang sa Ginoo sa dihang mianhisya. Abi ninyo sa iyang ibuhat, sa dihang mianhisya, kay nakat off ta sa
sa panalangin sa Dios. Si Jesus Christ mianhi. Aron mo qualify siya nga muluwas sa atong kahintang. Nagpakatao siya. Hindi siya pwede muluwas na itong Espiritu siya. Nagpakatao siya. Pero, sa diha nga siya nagpakatao, mga igsoon, kabalo ang Ginoo unsay ang buhaton. Tungod kay kining maong pagpakatao sa Ginoo, sa diyang mianhi siya, dili lang siya mianhi nga wala magtingog. Ang atong Ginoo mianhi, niya nagpakatao siya. Aduna siya mission o aduna siya plano. Ang yang plano, kita mapasighi uli sa tanang nawala ng kanato. Praise God. Everybody say praise the Lord. So, ang yang gibuhat, nagpakatao siya. Sa iyang pagpakatao, sa diha nga nahuman na yung misyon o nalansang na sa krus, nagbilin siya og kining covenant. Ginatawag New Covenant o bagong pakigsaad. Kining bagong pakigsaad, gibuhat sa Dios, dili pinaagi nga walay dugo. Naay dugo nga involved. Sa Old Testament, ang tanang pakigsaad o covenant, selyado, pinagig dugo. Paganhi ni Jesus Christ, para mauli niya tanan sa tuwa, mga kaigsunan, adunay covenant nga iyang gihimo, nga kini iyang pagabuhaton, og silyuhan, pinagi siya yung kaugalingong dugo. Now you understand why Jesus Christ should die on the cross. Inyo nasabtan karon, nganong kinahanglan mamatay siya? Kay kung dili siya mamatay, walay dugo nga mutulo sa iya. Kung walay dugo, dili mapamatud-an ang iyang saad nga mahimong epektibo ngadto sa iyang pagabalhinan niini. Ingon ang kasulatan, ang usa ka pakigsaad doon na lamay effectivity o kapuslanan kung mamatay na ang naghimo sa pakigsaad. Samtang ang nagbuhat sa covenant, buhi pa, ang covenant walay epekto. Apan sa diyang mamatay na siya, ang covenant epektibo na. So sa diha nga ang atong Ginoo miadto sa krus, naglansang sayang kaugalingon didto, atong makita mga kaigsunan nga ang covenant ngayang gihimo nahimo ng epektibo. Unsay nahitabo? Kita nagtindog sa pikas. Unsa ta? Gikawatan. Pobre. Way kinabuhing dayon. Balatianon. Ang tanan nga mga kadautan ug tunglo niya sa tuwa. Wa ta ikahatag sa Ginoo. Ang atong ikahatag sa Ginoo ginatawag wa. Ang tanan niyo, ang akong ihatag sa Ginoo wala. Mao nay atong gihatag sa iya. Ang wala kay wa man gyud ta gikawatan ta sa yawa. Siya nagtindog diri sa pikas. Kinsa man si Jesus Christ, ang Dios nga natao. Tag-iya sa tanang butang. Dato kay iyaha ang tanang butang. Tag-iya sa kinabuhi nga walay katapusan, tag-iya sa tanang milagro, tag-iya sa tanang kaayuhan, usalang ka gunit niya sa imuha, maayo ka, siya ang tag-iya sa tanan. Nagtindog siya. Ang gihimo niyang sacrifice, dili mananap, kundili ang niyang kaugalingong lawas. Nagtindog ta sa pikas, siya diri sa pikas, nagtindog ta sa tubangan, sa judge, sentensyadong mamatay tungod sa atong sala, and Old Testament law tells us that he who had sinned shall die for his sin. A father shall not die for the sin of his son, or a son should die for the sin of his father. Old Testament law na nga ang nakasala mao'y mamatay. Dili pwedeng mamatay ang amahan tungod sa sala sa anak, ang anak po di pwedeng mamatay tungod sa sala sa amahan. Karon igsoon, dunay problema kay si Jesus Christ wa may sala. Dapat kita ang ilansang sa krus nga mamatay. Unsaon man niya karon? Naghimo siya paagi nga ang duha, ang way sala ugang makasasala, himuon niyang usa. Unsa paagi? Ingon siya,
himuon ta kang lawas, ako may mahimo nimong ulo. Colosas 1:18, siya ang ulo sa iglesia, nga mao ang iyang lawas. Kita karon lawas na ni Jesus Christ. Amen? Tanang lawas ni Jesus Christ, diri mo amen. Lawas na ni Jesus Christ, makasasala ta. Siya karon lang ning tungtong sa tuwa nga ulo. Ang duha na himong usa, pwede na siyang mamatay sa tuwa ron. Kay isa naman siya sa tuwa. So kung tanaw nimo, isa na lang ta. Ang duha gihimong isa. So he has now the right to save us. Pagkatapos miyanhi siya, tanawan na lang ninyo ang sequence o ang scene dito sa courtroom. Nagtindog ta sa tubangan, sa dakong justisya, sa dakong hukom. Ingon ang hukom nga mawan Dios, mamatay ka tungod sa imong sala. Nay mitungha gikan sa pultahan, ang yang pangalan si Jesus Christ, gikuha niya ang atong dapit. Ingon siya, ako ang mamatay para sa iya. Kay kaming duha nag-usa na. Ako yang ulo, siya ang akong lawas. Giunsa man niya pag-usa sa duha. Pinaagi sa ginatawag divine transference sa iyang kamatayon. Ning tindog siya mga kaigsunan didto sa tumoy, kita dinhipot sa tumoy. Pagkahuman pinaagi sa iyang gibuhat sa krus sa Kalbaryo, mingtabok siya sa atong dapit. Kita usab gipatabok sa iyang dapit. Pagkahuman nga natabok na niya nga atong dapit, kay siya na ang angayan karon nga mamatay sa tuwa o sa iyang gihimo. Siya shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Gibalhin niya sa tuwa ang iyang gahom. Kung sa may gibalhin nato sa iya, ang atong tanang kahuyang, ang atong tanang sala, ang atong tanang kapildihan, ang tanang hinungdan sa atong mga kagulanan, gibalhin ta sa iya. Sabot mo? Hallelujah! O gibalhin niya sa tuwa ang iyang gahom. Pinaagi niya to ang iyang gahom, maoy atong nahimong gahom. Ingon siya, yatong covenant, ang kalaban nimo mahimong kalaban nako, ang amigo nimo mahimong amigo nako. Pagkahuman gibalhin niya sa tuwa iyang sinina. Kung sa may atong ihatag niya, ang atong sininang nagkabulingit. Lapok kaayo, daw trapo na lang. Murag, labaw pas pang uranay. Inana, takakabuk sa tubangan sa Diyos. Pagkahuman gihatag na to na sa iya, kung saan man to sa Ginoo, di man to masukot, gilansang sa krus. Pagkahuman gihatag niya sa tuwa, ang iyang sinina. O sa iyang sinina? Sinina mga igsoons pagkamatarong, sa pagkabalaan, sa kaluwasan. Ha? Sinina sa kauswagan. Hallelujah! Sinina sa panalangin. Sinina sa kaluwasan. Ihatag niya sa tuwa. Kung sa'y gikuha niya sa tuwa, ang sinina sa atong kakabus. Ang sinina sa atong kakabus, ang sinina sa atong mga balatian, ang sinina sa atong pagkamakasasala, unya gilansang niya tong tanan sa krus. Og nausa ta sa yaha. Praise God. Sa kadlaw. Wa kasabot si Saulo ana kay manlulutos man siya. Tanang mga Kristiyano ginalutos niya. Tanang mga Kristiyano ginataral niya bisan asa sila moadto. Isa kadlaw siya igsoon witness sa pagbato kang Esteban dinhi sa mga buhat sa apostoles. Pagkahuman siya pa nagunit silang mga sinina. Isa kadlaw siya makontento sa pagtaral sa mga kaigsunan dito sa Jerusalem hangtod sa Damascus. Gusto niya nga paso sila. Nagdala siya sulat gikan sa Sanhedrin nga nagaygon dito doon siya katungot sa pagtaral pagbilang pagpatay sa ilaha. Sakay sa asno si Pablo, si Saulo pa siya sa una. Kalit-kalit ang kahayag gikan sa langit ni Sidlak nga ni ana sa iyang mga mata. Nahulog siya sa iyang asno o sa iyang pagkahulog. Nabutas siya. Unya mihangad siya mingon, kinsa ka man Ginoo. Ang langit mitingog ug mingon, ako si Jesus nga imong ginalutos. Pangutan-on mo, si Jesus Christ
adtong higayuna, wala na dinhi. Asa naman siya? Nas langit. Kinsay niya dinhi? Ang mga Kristiyano nga nagapasakop sa iyang pangalan. Nga nagabandila sa iyang pangalan. Nga nagatuo sa iyang pangalan. Nga nagabandila o nagaproclaim sa tibuok kalibutan ang kaluwasan na kay Hesus Kristo. Mo to'y mga anak niya dinhi. Sila niya dinhi. Amen? Sila ang gilutos ni Pablo. Sila gipanigbas ni Pablo. Sila gipamilanggo ni Pablo. Sa diyang nasugatan niyang Ginoo dito sa Damasco, kinsa ka man Ginoo? Nganong ang Ginoo mingon man, ako si Jesus nga imong ginalutos, nga ang ginawa naman ng dinhi. Ngano man, by virtue of divine transference, his life is now within his body. So, kung tandugon nimo ang iyang lawas, usinggit yun ang ulo. Kunun sa gibati nato, mao'y gibati sa Ginoo. Amen. Kunun saon ta dinhi, langit ang masakitan. Hallelujah! That's why if you touch the body of Christ, somebody in heaven will say, I am hurt. Nasakitan ko sa imong gihimo. Sulay ragon yung tigba sa inyong kumagko. Mamay, nakagamay parte sa inyong lawas. Sulay ninyo kuaglansang tapos suntok dukaw niya. Langsangi ang pinakagamay nimong kumagko. Mabunda ka na gamay bato. Uwing umagyaw kag aray! Kaysa may muyog aray. Ang ulo. Amen? Mga kaigsunan, anak mo sa Ginoo, unsay inyong gibati, maunay gibati sa Ginoo. Hallelujah! Unsay inyong giantos, daw samang silang gyapo ng miantos by virtue of the doctrine of divine transference. His life is now yours, and your life is now the life of Jesus Christ. Mao bitaw miingon siya, ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, may kinabuhi nga walay katapusan. Unsa to mga kaigsunan, pagbalhin sa iyang kinabuhi. Unsa ang dugo ug lawas maguban, ang resulta kinabuhi. Unsa man ang dugo ug lawas ni Jesus Christ, ang iyang pulong. Juan 6:63, ang paminaw sa akong pulong, nagadawat sa kinabuhi ug espiritu. Kay ang pulong sa Dios kinabuhi ug espiritu. Ginakaon nato naron. Sa diyang ginakaon nato ang iyang pulong, gipasulod nato ang kinabuhi ni Jesus Christ. Unsay mahitabo sa tuwa, mao gyapon ang mahitabo sa yaha. Karon, nag-usa naman ka mga kaigsunan. Gibalhinan niyang kinabuhi niya sa tuwa, ang iyang kinabuhi niya na sa tuwa, wala na yung hinundan nga ikaw mabuhi pa. Na dili malipayo. Walay hinungdan, mabuhi ka, nga walay kauswagan. Dili ko musugot, nga naay anak si Jesus Christ diri, nga di mo uswag. Di ko musugot, nga naay makig-affiliate aning ministriha, o bisan makatandog na lang aning ministriha, nga di gyud igsoon mapanalanginan. Ngano man, kuyaw kaayo ang kinabuhi ni Jesus Christ. Tanawan ninyo mga kaigsunan, o nang di ko musugot, kaya nga atong amahan dato. Dato ba ang atong amahan? Siya ba'y tagias na namutang? Mga anak ba mo niya? Ito daw pag earthly comparison para ato ning masabtan pag-ayo. Kasi nga yung pinakadatong tao sa Pilipinas na. Ayala. Okay, Ayala. Bisita mo sa balay ni Ayala? O ako yung kabisita. Pero anto lang imagine. Nato yung guys Ayala. Nga may mga anak man siya? Na. Parang dito, nibisita ko sa yung balay. Hindi ako kahit balay. Wa pa ko magkitag balay nga sama ni Idi. Pagting datuwa. Mga gamit.
Pag mawadaan ka gininhawa, ini tanaw nimo. Dato jud. Tapos naging ko nga, Mr. Ayala, wapo kay kag balay, tinuod gyud din dato ka. Asa may mo mga anak. Pagkahumanig so nakakita ko, tuwa dito sa suko, na anak niya, nagsinina o ka ng lagu kayo, niya puting niwanga, niya nagtiko ko kay sakit ang tiyan. Ingon Mr. Ayala, kana may akong kamaguwangan. Praise God. Pagduol na ko, dong, tinuod bang anak ka niya? Oo, kamaguwangan mang kuniya ba? Sa may mong gibati, sakit kayo muntian. Ang sakit may muntian. Giunser ko. Ganong giunser man ka? Kulag kaon. Anong nanamay mong sinina? May lain ani, maura mang gyud siya. Siguro lingiyon na ako sa Mr. Ayala ng kog, wa kay batasan amahan. Di ba? O yung kuan, pagkadato ni mo, ganong yan naman ni mo yung mga anak. Di ba, pagkaulaw sa amahan, kung na si anak ngay nadto, niya pertigid niyang dato, ha? Amen? Amen? Praise God! Gusto na kong isulti ninyo, sa diyang si Jesus Christ kilansang sa krusog mingon, tapos ang tanan gibalhin na niya sa tuwa. Mao bitong naghatag siya pulubog mingon, pangayo ug kamo pagahatagan. Pangita ug kamo makakaplan. Pagtuktok ug kamo pag-aablihan. Mga anak sa Dios, ngano day nagkaingat to siya? Anak di ay ito tinuod ni Mr. Ayala. Di kayo mulalis. Pero wa day itong madako sa iyong balay. Gamay pa day itong bataa, naglayas na. Layasiro day ito. Unya, sa dihang nga siya nagkalisod na niya, ni dako na, nahinumdum siya karon sa iyong amahan. Kato pa di ay mao ang unang simana niya at itong balaya. Karon, wa siya maanad. Ang naanda niyang kinabuhi sa kanto. Kay nahimo naman lang dahil siyang dispatcher. Tungod sa iyong pagpakiguban-uban, pagpakiguguy-hugoy sa mga tuwa dito sa kalibutan, naato siya sa ilang level. Nya, bisan anak siya, pagsunod niya, pagbalik sa balay sa iyong amahan, wa siya maanad. Trinon pa siya. Unsaan ang pagpanginabuhi nga sama sa iyang amahan kay kanya to sa kanto day siya ang 5 pesos dako na day kay na. Makigpatay na din dispatcher na. Pag abot sa iyang amahan kay murag wa man lang na wa siya maanadana. Kamo bay inadtog kahimtangan. Ubalik mo pag-usab ug maanad ba mo? Di mo maanad mga igsoon. Siguro pagpalingkod sa inyo sa lamisa nga pertig yung kuyawa, kurog-kurog na inyong kamot, makabuak pa mo plato ug maglisod. Pero kamugod ang iyang anak nga manunulod. Ingana exactly ang gibuhat ni Satanas sa tuwa. Bago pa lang tagpanganak sa balay sa Dios, giilog na ta ni Satanas, ning dakuta sa kalibutan sa sala. Pag anhi ni Jesus Christ, balhinon ta, wa kay ta maanad. Sa pagpangayo. Nya inig pangayo nato ang ato igsuon nga pagpangayo mga limitado kayo. Usbon nato ng tanan karon kay nga atong amahan walay limit ang iyang panalangin nga mabuhat para sa tuwa. Hallelujah. Ang imong sakit walay kwenta sa Dios na imo na nang gibalhin sa iya, di siya makaantos magtan-aw nimo nga isa ka minuto ikaw nag-agulo tungod sa imong balatian. Pangayo sa iyang kayuhan ang milagro. Sirit pa sa alas 4 paingon sa imuha. Amen? Oh. Mangayo ta sa iya, siya mo hatag. Iyo sa kay ang matagos ang mangayo paghahatagan. Anak na niya. Kanya itong dili pa ta anak sa Diyos, pati na, watay katungod. Daghang mga anak sa kalibutan,
O manuktok sa imong balay, mangayo, kinsa man ka. Saga, kung lang, kanang agi lang. Siyempre, malibog ka, di ka mahatag. Gawas, maluoy ka. Pero kung anak nimo, niya ninyo sa tagay ko. Mga igsoon, may relationship ka sa iya. Amahanog anak, nimbalhin na sa imo ang iyang kinabuhi. Ang imong kinabuhi, iyan ang gilansang sa krus. Katong tanan nga imong ginaantos karon. Dili na nimo ang ayang antoson pa. Kinahanglan, maapekto na ni sa atong kinabuhi. Kinalan bang epektibo na ni? Epektibo na ni! Tungod kay siya namatay na, nibanhaw na, unya igsoon 2,000 years ago, almost 2,000 years ago, nagapadayon ka ng mga panalangina sa tanang mga anak niya, nga kinahanglan maanad di ining waong pagpanginabuhi. Mga anak sa Diyos, naanad ta sa balatian, naanad ta sa pagantos, naanad ta sa kapobrehon, naanad ta sa mga pagpanginabuhi nga gihatag sa yawa nga gidaog-daog ta. Karong gibalhin ta sa balay sa Dios, manganad ta karon, anaron nato atong kaugalingon sa pagpangayo sa atong amahan kay siya dato. Tanang gikinahanglan nato iyang ihatag. Yung si Mr. Ayala nga anak na ako na pero 1 week pa lang na diro niya maulaw pag gikain na siya. Aman tanan rin pagpanginan, sobra-sobra pa pero kanang mata maulaw jud. Niya kanaya sa nina, di niya gusto mo buon kay kana lang daw. Ano ninyo, ang atong amahan, dato pa kay Ayala. Wara sa hugaw sa kuko niya si Ayala. Amen. Inani ang panalangin sa Diyos. Sa diya mo kuha mo igsoon sa gripo. Di ba usahay dire, o dantag tubig, no? Pero makakuha lang yapon ka. May kagsudlanan. Ang panalangin sa Diyos, way limit. Ang panalangin sa Diyos, sama sa dagat. Sama sa ocean. At turagod mong kilid sa dagat. Tanawan ninyo ang kilid sa dagat. Dagat din na. Bisayan si, tanawan ninyo. Way pagkahurot, way pagkahubas na dagat. Ingana ang resources o panalangin sa atong amahan. Amen. Inana ang iyang kaayuhan, ang healing nga nasa iya, ingana. Ingana po ang iyang financial resources para sa imong anak sa Diyos. Ingana po ang iyang physical nga healing para sa imo. Ingana po ang iyang kaluwasan, kalapad. Karon, magatubang ta sa atong amahan, ngay nana ang bahandi. Kaya siya nagbuhat sa tanang murang. Makuhaan ta mong sudlanan, kay pakauson ta mo diha sa tanang panalangin nga madaanin unsa may inyong dalhon. Ang sulti ni Dodong ganihan sa may atong dalhon. Ang uban magdalag balde, ang uban magdalag baso, salang ka baso Ginoo kay mauwaw ko. Praise God. Ang uban at dalakog dako para uyaw na ni. Drum yun. Kana drum hubsan na di madugay. Pila ka drama imong madala, mahurot ba ng dagat? Nagtambak ka nag-drum sa imong balay, 1,000 ka drum, ay kauwaw, kaya ang dagat, huwag imong sa. Oh, kung kang ulaw na kayo niyo, 1,000 na guniya ako ng pangayo. Maunsang ginawa na. Oh, kung gusto pa mo, magdala na lang tag water pump. Kanang dako jud. Kanang water pump nga 24 oras igsoon, ipasuyop nato ang dagat 24 oras. Wa joy undang. Mahurot ni yung dagat. Suway ragod pagkuwag water pump butang sa dagat 24 oras 7 times a week igsoon ga andar na kumahurot ba dagat nimo. Ang dagat di jud ka kahurot. Mao na atong gamiton nga panalangin sa Dios nga atong gamiton water pump. Walay pagkahubas ang panalangin sa Diyos alang sa tanan nga iyang mga anak. Kamo mga anak na sa Diyos, ang tanan kinahanglan lang pagapangayoon. Sumala sa inyong gikinahanglan. Wa pa ganita mangayo ang Diyos na sayod na. I-maintain ninyo ang relationship ninyo sa iya. Ingon nga atong amahan. Ang atong amahan igsoon buutan sa tanang amahan.
Sa diyang ikaw dunay balatian, di siya makaantos nga na kay balatian. Sa diyang ikaw dunay pagpanginahanglan, di siya makaantos kay mo pagpanginahanglan, di na madawat. So, kamo, kung apa mo gipanalanginan, tingali, kasi natulog mo sa atong service, o ka na late mo, ay mo kalit basta service sa Jesus Christ. Dunay divine transference nga may tabo. Karon lang nagasulti ko, daghan na sa inyo ang milagruhan sa lain paagi. Expect na lang ninyo na aning simanahan. Anawag soon ang gahom sa Dios nga iyang ibalhin ngadto sa kaayuhan sa tanang mga katawhan. Nganuman, nakita ninyo doctrine of divine transference sa kinabuhi ni Prophet Elijah nga nakabahin sa kinabuhi sa amahan nga may nagpadala sa iyaha. Dugay na siyang pataya, ilubong na siya, bukog na lang si Prophet Elisha. Dunay usa ka patay, gilubong, nakalutan ang bukog ni Prophet Elisha. Paglubong sa bagong minatay, natandog ang bukog ni Elisha, nabuhi ang patay. Divine transference. Ang Ginoo nagalakaw siya, samtang siya nagalakaw mga kaigsunan, at dunay sa kababaeng nagtalinugo sa 12 kaanyos. Dagan ang babae, pertig yung dagan kay wa na siya lain paglahom. Nahurot ang tanan niyang kabtangan sa mga doktor, wa siya maayo. Pagkatapos naluya na siya, 12 anyos nga talinugo, pagkahuman nakadungog siya nga si Jesus Christ, mulabay niya itong iyang dapit, o kato na lang nahimo niyang paglaom. Luyo sa baga kayong panon sa katawhan, ang babae nagposisok dito sa sulod, hangtod na gumitan niyang sidsid sa sapot sa Ginoo. Nga sa iyang pagko, makakapot lang po ng sidsid sa sapot ni Jesus Christ, maayo mang dito ko ba? Ang babae mo ditog ka ng pagko, na doon nagigahong nga magkikan sa Ginoo. Nakaptan niya ang sidsid sa sapot sa Ginoo. Ang Ginoo mihunong og mingon, kinsa may ning tandog nako. Ang mga apostoles mingon, Ginoo, nangutana ka kasi tandog nimo, ang tanang tao gatandog nimo, baga kay ning daghang katawhan. Mingon ang Ginoo, naay ni tandog sa kuha, kay naay gahom bigawas gikan kanako. There is divine transference of the power of healing through the faith of that woman. Nakitaan sa Ginoo, nagkurog ang maong babae, mingon siya, Ginoo, ako'y nagtandog nimo. Babae, ayaw kahadlok, pinagi sa imong pagtuo, na ayo ka na. O sa isulti sa Ginoo, na ay gahom, migawas, gikan kanako, paingon sa iyaha. Igsoon ang Ginoo nga akong ginawali karon si Jesus Christ, nahimo ka na niyang anak, sobra pa sa pagtandog ang atong gihimo niya, dili lang niya panalanginan ang atong kinabuhi, iya pa nang himuong madagayaon sa nga tanan. Aron pinaagi nimo ang Ginoo, mahimaya siya. Everybody say praise the Lord. Everybody say amen. Gusto sa Dios mahimaya siya, pinaagi nimo. Gusto niya mong suwag ka. Karoon na ka na kaluwasan, at iba na imong kaluwasan. Number 1 na, kay spiritual. Kung sa isulti sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Antanan mo yung, and all these things shall be added unto you. Unsa na siya? Physical, material, financial. Idugang na sa imuha. Kilala kag balay, yatag sa Dios na. Kinang kag sakyanan nga gamit nimo, yatag sa Dios na. Kinanglang kag daghan kaayong financial para masuportahan ang imong pagpanginabuhi ug ang imong pagalagad, ihatag sa Dios na. Ilista unsay imong pagpanginahanglan, ihatag sa Dios na sa imo ha. Hallelujah. Nganuman, duna na siya pakigsaal sa tuwa, ug ang Dios dili bakakon. Tumanon gyud niya unsay iyang gisaad. Tumanon sa Dios unsay iyang gisaad. Unsay gisaad niya? Ni ining dapita sa iyahang pagpakigsaad nato nga ang tanang butang gihatag na niya sa tuwa nga walay bayad. Ang Dios dili mamakak. Dili siya makabakak kayo sa Dios sa kamaturan. Karon gibalhin na sa imuha ang imong buhaton. Anara ang kinabuhi nga ikaw karon dunay amahan nga maoy, amahan nga tag-iya sa tanang butang. Praise the Lord. Kamong tanang niya din yung mga anak sa Diyos, i-transfer na sa Diyos ang iyang kinabuhi sa inyo ha. Pasalamatan ninyo siya sa kinabuhing dayon nga inyong nadawat, kung doon na mo'y balatian, o sa lang kapindot sa langit, o sa lang katawag. Call unto me and I will answer thee. Jeremiah 33. Ginoo, amahan, sakit ang akong tiyan. Amahan, sakit akong dughan, aman sugoy high blood. Amahan, sakit ang akong kidney, unsa naman
Tapos wala tang healing kay buhaton sa Dios ni. Kinsa man sa inyo diri ang may mga pagampo nga wa pa matubag. Kung doon na may pagpanginalan, mao bitang gi-open na ko ning meeting jud sa Jesus Christ ngayon nani. Dili lang ni panimbahon nga simple. Pag-transfer ni sa mga langit ng panalangin sa Dios kada panagtigom. Nya kung doon na may mga higalang gipit o sa yawa, gidaog-daog sa yawa, dalaha diri. Igo makalingkod sila diha. Maablihan igsoon. Maapil sila. Matandog lang nila ning bongbong dinhi. Inigsulod nila, makalingkod lang sila, makatandog anang lingkuranan diha. Doon ay divine transference nga may tabo sa ilang. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasabot yapon si Jacob aning nga maong pagtulunan. Kay sa kadlaw, si Laban nga iyang ugangan, wise kaayo. Ipatrabaho siya waswelduhi. Ingon si Laban, kung manganak ang mga karnero, nga dunay batik tanan, dunay puntik tanan, posible man ang karnero may puntik. May puntik kinsa imuha na kanan. Kasabot si Jacob ana. Manganak ang karnero, wa man di puntik, wise kaya ni akong ugangan. Sao naman eh. Di na ta maswelduhan niya, binuangan pa ta. Pero kabalo siya aning nga maong pagtulunan. Samtang nagbuntis ang mga karnero, ipainom niya. Nagbuhat bitaw na siya kural mga igsoon. Kuha siya og kanang tuga sa kahoy nga pula. Iyang pangpuntikan tong mga kuan, tong mga poste. Pagpangala sa mga karnero dito na sila mo inom. Makit-an man na tong puntik nga mga pader. Napangalaan nila. Pagpangala, ang natingala ron si Laban ngayong ugangan. Kay pagpanganak, puro man puntik mga igsoon ng mga karnero. Puro pulkadat ang karnero. Amen. Amen. Ingon si Laban, nagbinuang siguro kano. Susi ang mga karnero, natural man gyud ang puntik mga igsoon. Asya na himo. Ang tanang karnerong nanganak, dali man kag na kay 500,000 ka karnero kada isa mga anak, 500,000 ning hawa siya nga malipayon og dato sa nga tanan. Ana ang gustong may tabo sa Ginoo sa imo ron. Sa imong buhaton, pinagi sa imong pagtuo. Di na ka mangalag ka pobrehon. Sa una, giyon sa niyo pagpangalag ka pobrehon. Magsige lang kang ingon. Lison. Dili mahimo. Wala. Wa ka kabalo kahit tanong di mo ginasulti, gamhanan na. Kay co-creator man ta sa Dios, ang Dios gabuhat pinagi sa impulong, kita usab may gyapon ng may tabo sa kada gawas sa baba nato sa pulong, muhimo na og usa ka butang. Pag ingon nimo lisod, amuhaton na kalisod. Pag ingon nimo di mahimo, lupad imong pulong. Ang iyang himuon dili mahimo. Di na mo mangalag inanaron. Ayaw na mo pangalag ka pobrehon o kalisod. Unsa inyong ipangala ron? Kauswagan. Praise God. So nagapangala na ang inyong espiritu o kauswagan. Isa nagabuntis na kauswagan. Di ba nugay mga anak na mo kauswagan? Nga ako'y nabasa ng article. Sa Britain, diya din nagsugod. Nganong ang mga puti at asay gilong. Wapo kay nung article niya ako nabasa. Ang mga asawa din nila sa panahon nga una pa yun, nagamay pa lang kayo sila. Pagka nangala, hindi kita nila pagawa sa kwarto. Ya, dito sa kwarto, dito pamilit ang 30 yung wapuha ng mga dagway tao. Why mahimo kundi mapangalaan tong mga gwapo. Inigawas perting gwapuhag yung mano. Mga mga Pilipino, dili kay gwapong mga dagway. Kaya pangalay, pasagdan sa mga bana. Paglaroy-laroy. Na inangala og baki, na inangala og alimango. Now, that is natural transference. Sa natural. Karon doon na po'y divine transference sa atong pagtuo, pinaagi sa atong espiritu.
Di mo ang nangalap tong imong asawa, bisan dili sison sa mangga, kung ang gabi mo yung sabana, pangitag mangga. Dili sison sa mangga, ron bahala, nagmagunta ka, basta kay pangitag mangga. Aslo mang gipangita. Di pangala niya, gusto Diyos kaayon niya. Kinahanglan igsoon, mangala nagsugod ang atong espiritu karon pinagi sa atong pagtuo. Kung sa inyong pangalaan, prosperity, salvation, healing, in Jesus' name. Tinguhaw na ito na! Bahalang dilisison! Pero wag di ka mabuhi o wala na. Pag kayo mong gibati na, nanghala na ka sa espiritu. Pagka nanghala ka igsoon, tapos manhanin mo, okay, mabati na nimo, suka-suka na ka. Murag burabag na epekto sa imo ha. Pagka human so mabati nimo nagbuntis na ka, tapos mabati nimo nga magpinakit ka na. May panganak nimo na, makabati gyud ka kasakit. Samtang ikaw nakabati ka sakit, i-challenge sa yawa. I-challenge ka sa yawa. Nagsugod ka na, tapos nagkakasakit na pud ka o nabati na sa di mo na nabugay problema, ay kabalaka. Kay way ng anak, mawa gyud masanakit. Ang uban, sige pagbasol sa ilang bana. Ito sa mua, na ako'y nakita, ng anak, tindog siya sa ilang pasamano sa bintana, sa timbasol sa bana, ikaw manggut. Pero, pagpanganak niya, ang tanang sakit na linta. Kay, ang liwat ngayang gipangalaan ni Ana, malipayon na kayo siya nga nagbunga na ang tanan niyang mga pagsakit. Kamong mga anak sa Diyos, sa spiritual, gustong i-transfer sa Diyos ninyong tanan kanang akong isulti. Kinahanglan lang, mangala ang atong spirito. Fertile ba ang inyong spirito? Ang taguang kan sa inyong spirito, fertile ba? Mangala mo nini nga akong isulti. Kaya ang pulong sa Diyos, binhi nga mahulog sa tuwa. Unya ikso mo produce na siya og bunga sa kalipay nga unya atong madawat. Everybody say praise the Lord. Palagpakan natong buhi nga Dios. Ay na mo pangalag balatian. Answer man siguro. Sigal pangalag balatian, nabikilay mong likod. Sa bang kanin mo? Sakit lang kami mo dughan. Heart attack na siguro ni. Bisan wa kay heart attack, kay mo imong gipangala kadugay na ginasay mo ha. Human na ta diha. Kung sa atong ipangala ron, ang tanan nga ibalhinay sa Ginoo sa tuwa, pinaagi sa similyaw, binhi nga mao ang iyang pulong. Ibuntis na natong tanan na. Abi ninyo sa akong nakit-an sa akong pagpangala sa inyo ha, ang matago sa ninyong mga anak sa Ginoo dinhi pagapauswagong ligid basta-basta milagruhan mo adlaw-adlaw. Hallelujah, ang matago sa ninyo. Okay. So ang matago sa ninyo, kinahanglan mangala po. Niya tabangan ta mo pagpangala kay nay binhi may hatag ninyo. Unsay igsoon ang blessed word karong semanahan. Bisan unsa pay may tabo ninyo man ang inyong menso tibok semana. Mao gyapon na isulti nato. Every time. The more nga isulti nimo na, the more nagpugas ka, the more nga moani ka ni anang bunga, anang maong pulunga. Panay Ginoo, pagbantay mo sa mugawa sa inyong baba, kay ma-justify o ma-condemn ka pinagi sa mugawa sa inyong baba. Karon mapanalanginan ta, pinaagi sa pagawason nato sa atong baba. Pamong ka sa buntag, prosperity, prosperity, prosperity. Woo! Kasunod, healing na sa. Healing, healing. Ipugas nato na, timor nga ipugas nato, timor mo ano. Magampo ko pag-usap sa mga nasa TV. Kitang tanang mga anak sa Ginoo, itaas nato atong mga kamot. Amahan nga balaan. Ang imong mga anak na naminaw sa imong mga pulong, niya sila dinhi. Ug ang langit mong pagbalhin sa imong mga panalangin, tungod ni ining pakigsaad o covenant, ngayon mo nang gibilin, ni anak ka namo. Nanaog ka,
namatay sa krus sa imong pagkatawag na buhi pag-usap, doon na may epekto ang covenant sa mua. Naging ka sa John 10:10, the enemy came forth but to steal, to kill, and to destroy. But the Son of God came to give us life, life more abundantly. Kining maong kinabuhia, among ginatawat, nga imong gitransfer nganhi kanamo. Ug ang imong tanang mga anak nga niya dinhi, ang matago sa kanila, nga sa kada panagkatigom, sa imong dakong pangalan, ang tanang musulod dinhi, makadangwat og divine transference sa tanan nilang pagpanginahanglan. Ang inahanglan og healing, dawatan ninyo ang milagro sa healing sa pangalan ni Kristo Jesus. Kamong nang inahanglan og kaayuhan sa inyong kalawasan, divine healing, mainyo ng milagro karon. Financial prosperity, claim it in Jesus' name. Kaluwasan, mao gyapon, dinhi sa Cebu, akong nakitaan ang tanang mga anak sa Dios nga magpasakop ng pagalagara kang Jesus Christ, ang Amahan, ang Dios, mawalay katapusan nga nagpakatao ang hatag sa kinabuhi. Pag-aablihan ang kambuanan sa panalangin sa Dios ug ibubo kanila nga wala nay igong dapit nga masudlan. Dawatan ninyo ang pinangtan, pinilo nga mga panalangin sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Let prosperity reign in Jesus' name. Let prosperity reign in Jesus' name. Prosperity in the spirit, prosperity in the body for healing of your sicknesses and diseases, and prosperity of your soul. And financial prosperity shall be yours in the name of Jesus Christ. Sukad karon, kamong tanang nanghala sa Espiritu, magapanganak sa kausuwagan sa tanan ninyong gipangayo. Pangayo kamo hatagan, pagtuktok kamo ablihan, pangita kamo makakaplag. Dawatan ninyo ang panalangin sa Ginoo takna karon. In Jesus' name. Palakpakan nato ang buhay ni Diyos. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is His.